Okay, meron naman tayong ibabahagi sa ating mga kapatid na technician. Huwag tayong mag-away-away. Magtulungan na lang tayo. Magbigay tayo ng mga bahagi kung saan tayo nakakatuklas ng mas mapapadali yung trabaho nating mga technician. Huwag tayo pa yung mag-away-away. Huwag, mali yun. Magtulungan tayo. Kaya may babahagi ako sa inyong konting kaalaman. Ayan. Ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa Samsung digital inverter na refrigerator. Ayan. Ito, pina-refer lang to sa atin ng isang kapatid natin na technician dito sa Cavite. Ang issue nito, reveal ko na kasi ang issue nito, yung wala siyang power. Walang power yung rep. Pero kung titignan mo yung digital niya na display niya dun sa harapan, tsaka meron siyang display na meron display sa harapan, meron din display doon sa loob. Makikita mo yung mga LED niya, nagpapatay sindi siya. Yun ang issue nito. Tapos pag binuksan mo yung rep, walang blower, walang compressor, walang ilaw, at ang importante lang, pinakalagi natin tinitignan, yung LED blinking nung IPM board na maliit. Yung kasama nito, yung ganito. Yung ganito, yung kasama niya. Kasi nakaganto yan eh. Ito na sa ibabaw, ito na sa ilalim. Ganito. Yan. Ngayon, naging issue nito, i-reveal natin para doon to sa mahilig bumili ng ganitong board. Marami na ako nabentang ganito eh, pero ngayon i-reveal ko na. Para kayo na lang ang bumili, kayo na lang ang gumawa, napakasimple lang nagiging sira nito. Huwag nyo nang hanapin, magbo-voltage checking pa kayo, hindi na. Ito na yung video to para sa inyo. Ito. Ang nagiging issue nito, tong capacitor na to, yan lang lagi. Nagbabago ang value niyan. Palitan nyo lang yan. Ito, ang capacitor nito is ito. Kailangan tayo prepare on the spot. Itong capacitor niyan. Ayan. Sinulatan ko na to, Samsung. Capacitor nito is 500 volts, 22 UF. Okay, napalitan ko na siya. Ayan, nahinangan ko na siya. Kaya nilagyan ko na siya ng warranty sticker. Yup, bibigyan natin siya ng warranty. Ang warranty natin dito rin bibigay is 2 months warranty. Kasi yun lang naman yung ginawa natin. Wala naman tayo ibang ginawa eh. Pero yun nga, para lang hindi na rin kayo mahirapan. Kung nasa site kayo, meron kayong gagawing inverter, magdala na kayo ng panghinang. Ngayon, yung mga ganito naman, makakabili naman to sa mga electronic shop. Pakita nyo lang yung value. Yan. Ngayon, para masabi ko sa inyo na naging good siya, ayan, napalitan ko na yun, nahinangan ko na yun. Ayan, parang hindi hininang, no? Kasi ayoko nung naghihinang na yung pangit yung hinang. Baga ayoko nung basta hinang lang. Gusto ko malinis. Ito, hininang ko yan. Ayan. Okay. Hintayin natin yung feedback nung kapwa natin technician ko noong nangyari dito sa board na to. Kung nagkaroon na ba ng power. Kasi ang sinabi niya sa akin dito, ang issue nito is nga, meron siyang mahinang ilaw na nagbi-blink-blink dun sa display. Dun, nasa loob ng freezer, nasa loob ng fridge yung ano nito eh, yung display. Meron siyang mga LED na maraming pa ganun. Ngayon, nagbi-blink-blink siya. Kaya sabi ko sa kanya, umorder siya sa akin ng ganitong board. Kasi marami ako dating board nito. Ngayon, nasabi ko sa kanya, gawin niya na lang, ituturo ko sa kanya. Ayaw niya naman kasi pahirapan ko raw siya. Ako na lang gumawa. Okay, yeah. Kaya sinama ko na ngayon dito sa vlog natin na kung ano nagiging issue nitong board na to para hindi na kayo hanap ng hanap. O yan, ito lang ha. Itong main capacitor niya na may 500 volts. Ayan, 22 UF. Pwedeng tumaas siguro mga 40 UF hanggang 50. Pero mas okay kung ganito na lang din ilagay nyo. Yung same value na lang para hindi tayo nagkakaproblema. Pero ako, ang inilalagay ko rito, siguro tinataasan ko yung UF niya. Siguro ginagawa kong 50. Hindi, 50. Hanggang 40 lang. 40. Ginagawa ko siyang 40. Kasi gamit na gamit siya dito sa system nito. Gopong-gopo talaga tong capacitor na to. Kasi ito ang basa nito. Tinester ko to. Ang basa na lang nito is 4. 4 UF na lang. Dapat 22. Yan. Pero much better pa rin na ang palit nyo, pareho na lang, para hindi kayo magproblema. Ako naman, nagbibigay kasi ako warranty. Kung magka-problema yun, di gawin ko ulit. Di ba? Okay, di ba? O ha? Reveal ha? Samsung digital inverter bottom freezer. Okay, salamat mga kamaster. O, konting isang like naman dyan para ganahan pa tayo maglabas ng mga issue ng refrigerator. Hindi ako sinasabi kong magaling ako. Maraming magaling dito sa mundo natin. Dito sa group natin, maraming magagaling dito. Ngayon sa akin, binabahagi ko lang kung ano yung na-encounter ko araw-araw. Kasi maraming dinadalang rep dito. Halos
sa loob ng isang araw may dinadalang rep dito ng mga siguro may 2, 3, 4, minsan isang beses nga isang araw 13 piraso. Yun, kaya lahat bago ko siya katayin, bago ko siya i-parts out, ginagawa ko muna bago siya i-parts out para alam ko yung mga pyesa na hindi ko na siya pwedeng i-market. Kasi, kunwari, yun ang naging sira, hindi ko na siya i-market. Pero pag ganito tulad nito, nire-repair ko kasi marami naghahanap ng board nito. Ngayon, hindi ko naman pwedeng kunin yung mga sira nilang board. Kasi parts out business tayo, ayan, marami tayong compressor, yung mga board ng aircon, marami lang tayo, board ng rep, mga piyesa ng aircon yan, board aircon, pero washing machine wala tayo. Baka in the future magkaroon tayo. Okay, mga kamaster, wait natin yung feedback ni technician para yan, may tanda naman. Ayan, nilagyan ko siya ng tanda. Okay, salamat mga kamaster. Goods.